Welcome po sa inyong lahat. Master Galen na naman po. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang request ng isang supporters ng Master Galen Pinoy Medical Science Channel na si Madam Kelly. Ang request niya po na tatalakayin natin ngayon ay ang tinatawag na Bell's palsy o facial muscle paralysis. Kaya panoorin niyo. Ano nga ba itong Bell's palsy? Ang Bell's palsy po ay ang pagkaparalisa ng kalahati ng ating muka. So, yung muscle po natin dyan napaparalisa dahil po sa pagkapinsala ng facial nerve o yung tinatawag na cranial nerves number 7 na nag-originate sa utak. Not totally sa utak kasi ito po yung cortex, cerebral cortex, yan po yung utak natin. Sa baba niyan, merong tinatawag na cerebellum. Tapos po, yung sa sumunod sa cerebellum, yung tangkay. Pag nagdire-diretso yun, spinal cord na. Yung basihan kasi nung tatawagin siya na spinal cord, pag lumabas na siya doon sa may ulo, pababa. Spinal cord na yun. Pero pag nandun pa siya sa taas, brainstem po yun. So, yun yung tangkay. Nandun po nanggagaling yung facial nerve na papunta rito. Nagsusupply yun sa kalahati ng ating muka. At yung kabila naman po, ganun din, sa kalahati naman ng ating muka. So, dalawa kasi ang facial nerve. Meron dito, meron din sa kabila. So, bakit nga ba napipinsala yung Bakit ba napipinsala yung facial nerve? Maraming dahilan. Pwedeng nagkaroon ng infeksyon. Ayan, kadalasan to viral infection. At may pinaniniwalaan din sila, may mga pag-aaral na naobserbahan ng mga siyentipiko, mga doktor, na dahil sa sa lamig, nalamigan yung mukha mo. For example, halimbawa, nakatulog ka nakatulog ka sa biyahe, bukas yung bintana ng sasakyan, malamig yung panahon sa labas, nakaganon ka. So, uneven dito, hindi, tama lang, tapos dito malamig na malamig. So, isa po yun na pinaniniwala ang isang dahilan. Pero actually ang Bell's palsy hindi talaga alam kung ano ang pinaka-cause talaga nito. Unknown cause po talaga to. Isa po dyan na dahilan, kung may diabetes ka, pwede ka rin pong magkaroon ng ganito. Tapos po, kung mataas ang presyon ng dugo mo, maaari ka rin magkaroon ng ganito. O kaya, na-aksidente ka, nagkaroon ng trauma, yung dito mo, yung sa may temporal bone mo, na-damage mo, so maaari mong maipit yung ugat doon, yung facial nerve. Pinakadahilan kasi usually pag naipit siya, o kaya namaga siya. Kasi pag namaga siya, sasabit siya dun sa mga butas na dinadaanan niya. So, madadamage siya. Tapos, isa pang pinaniniwalaan dito, kung nagkaroon ka ng infection sa tenga, ito ang most common ding, mas malapit na dahilan ng pagkaka-damage ng facial nerve. Kung nagkaroon ka sa may middle ear, specifically sa middle ear, nagkaroon ka ng ear infection, yun po. Tapos po, kung nagkaroon ng mga pagdurugo dyan, na-fracture yung dito mo sa temporal bone, kagaya ng sabi ko kanina, kung nagkaroon ng trauma, maaaring na-fracture, o kaya inoperahan ka dyan, banda, tapos nagkaroon ng healing process, medyo namaga yung so syempre, magkakaroon ng mga scar doon, tapos maaaring madamage niya din yung facial nerve mo, kasi sasabit siya doon sa mga scar. Tapos po, hereditary din kung pinanganak ka na may lahi kayo na maliit yung yung kanal na mga dinadaanan ng ugat na yon. So, kung gano'n ang lahi nyo, maliit ang kanal dito, yung facial canal, isa po rin yun na pwedeng maging dahilan ng pagka-damage ng facial nerve. So, ano pa ba ang mga signs and symptoms nito? Ang signs and symptoms nito, hindi lang yung basta nagkaroon ka ng facial paralysis dito sa kalahating mukha. Depende po yun kung nasa ang pwesto ng
nasaan yung damage ng facial nerve. Kasi kagaya ng sabi ko kanina, pagkagaling dun sa tangkay ng utak, dadaan po siya sa from geniculate body. Hindi na natin gagamitan ng mga termino na malalim, mga pang-estudyante. So, galing dun sa utak, pababa ng pababa, may papasukan siyang isang na kanal, yung facial canal, papunta po dun sa styloid mastoid process, papunta na dun sa face. Ayan po, ito po yung anatomy. Ayan. So, ayan po. So, kung mababa po yung pagka-damage ng facial nerve, kung lumabas na siya dun sa tinatawag naming stylomastoid process, kung dun na mismo yung na-damage, so, mangyayari po paralisado lahat ng muscle mo sa face. Yan po. So, ganito po magiging itsura nyo. Ayan po. So, bali hahatakin ng malakas na muscle nyo sa kabila, yung normal, yung mga weak na muscle dun sa naapektuhan. Tapos po, ayan po. Ganyan na ganyan po. So, kung mas mataas doon o bago pa lumabas sa stylomastoid process yung facial nerve, nasa facial canal pa lang, yung mas mataas na level, paralisado ang buong muscle mo sa kalahating face mo. Tapos po, yung bandang unahan po ng dila nyo, yung anterior two-third, mawawalan din po yan ng panlasa. Ayan po. Ganun po ang mangyayari. Tapos po, magkakaroon ka ng panunuyo ng nanunuyo, hindi nanunuyo yung yung bibig. Kasi po yung laway mo nababawasan. So reduce salivation. So ganun po, no? Paralysis, kalahati ng muka, pero po pag tumaas na yung damage, nandun na sa may taas ng stylomastoid process, merong loss of taste dun sa bandang unahan ng dila mo, sa anterior two-third. Tapos po, bawas sa laway. So, pero po pag dito lang sa baba, wala po yun. Wala po yung dalawang nabanggit kong yun. So, ang sintomas, depende. So, kasi minsan, ng mga tao, bakit si, ganito, nagkaroon ng Bell's palsy, pero, nawalan daw siya ng panlasa. Si na Bell's palsy, pero, meron naman panlasa. Kasi depende po yun kung saan pwesto, kung saan banda na damage yung facial nerve na tinatawag, yung ugat na yun. So, iba-iba po ang manifestasyon. Tapos po, kung tataas pa siya sa facial canal, kung mas mataas pa dito sa facial canal, magkakaroon po siya ng hyperacusis. Yung hyperacusis po, yun yung sensitive masyado yung tenga mo sa sa ingay. Parang nabibingi, parang ganun. Kasi yung facial nerve po, yun yung nagsusupply sa isang maliit na, actually, trivia, siya ang pinakamaliit na muscle sa katawan ng tao, yung stapedius muscle. So, siya ang nagsusupply doon. Kung wala nang magsusupply doon, paralyze yung stapedius muscle na yon, hindi niya gagalawin yung buto na stapes para nagda-damper nung sound na pumapasok sa tenga mo. So, magkakaroon ka ng hyperacusis. Sakit sa tenga. Konting lang, aray talaga. Ganun po. So, yun ay kung mas mataas na yung damage ng nerve. Kung nandun na siya sa taas ng facial canal. Kagaya nung ayan, yung nasa illustration. Tapos po, kung mas mataas pa talaga, yung pinagmulan ng damage, yung dun na sa tinatawag namin na geniculate body, lahat po ng sintomas, mararamdaman mo yon. Plus, masakit ang tenga mo. So, may pain. So, pag higher na, may pain yon usually. Paralysis, pagka wala ng taste mo dito sa sa dila mo, sa may bandang unahan. Tapos po, yung pagbabawas ng laway mo. Tapos po, plus, masakit ang tenga. Tapos po, kung mas mataas pa talaga, doon natin sa internal auditory hiatus na tinatawag namin, kung mas mataas pa yung pagka-damage talaga, lahat ng nabanggit ko,
na sintomas, isama nyo yung pagkabingi. Kasi nadadamay na doon yung yung cranial nerve number 8, yung vestibulocochlear nerve. Kaya nagkakaroon ka ng pagkabingi na. So, yun po, depende po, no? So, mas mababa ang damage, mas konti ang sintomas. Mas mataas, mas marami. Ito po, biglaan na lang itong nangyayari. Kaya wala tong senyales na, uy, magkakaroon ako ng Bell's palsy bukas. Hindi. Minsan kasi, kadalasan, yung tao nagigising na lang. Hindi na nila maigalaw yung mata nila, yung maigalaw to, hindi na sila makakunot ng noo, hindi na nagsasag na yung bibig. Tapos po, yun po, pagkagising nila, masisyak na lang sila ng ganun. Minsan naman po, kung dahil sa infection, 1 to 2 days bago lumitaw to, minsan may lagnat yung tao. So, dahil nga siyempre may infection, magkakaroon ng lagnat. Tapos yun, mga ilang araw, mga 2 days, paggising niya, wala na. Paralisado na yung kalahati ng mukha niya. So, masashock na lang siya. So, para maiwasan to, yung mga sinabi ko, dapat huwag mangyari yun. Kung diabetic ka, gamutin mo yung diabetes mo. Kung mataas ang blood pressure mo, gamutin mo yung blood, kumonsulta sa doktor para maresetahan ng tamang gamot para sa pagpapababa ng blood pressure. Tapos po yung infection, minsan hindi naman natin maiwasan yung infection, kaya panatilihin malinis yung tenga. Yun ang isang paraan para maiwasan natin yung pagkakaroon ng infection dun sa may middle ear natin. Panatilihin natin malinis, tapos ingat, syempre, wag ma-aksidente, wag ma-fracture yung nandito mo. Kasi nga, hindi naman talaga natin alam kung ano talaga ang pinaka-cause nito dahil unknown cause nga siya. So, iba yung ingat. So, yung mga nabanggit kong mga possible cause, iwasan nyo yun. Meron pang kakaiba tong may kakaiba pang sintomas tong Bell's palsy, yung tinatawag namin crocodile tears. Pag gumunguya ka, nagluluha yung mata mo. Paano ba masasabi kung good prognosis ka, yung madali kang, kumbaga, mareresolve tong problema mong pagkakaroon ng Bell's palsy kung isang linggo pa lang bumalik na yung facial muscle yung paggalaw ng mga facial muscle mo. So, good prognosis yun. Magandang senyales yun na magkakaroon ka ng magandang recovery. Tapos po, mga 1 hanggang 2 linggo, kung unti-unti nang bumabalik yung mga paggalaw ng ng mga muscle mo, kahit pa konti-konti lang, magandang senyales po yun na magkakaroon ka ng magandang recovery. Kasi usually po ang recovery nito ay minsan depende po. Minsan may 1 linggo pa lang okay na. Gamutin mo man siya sa hindi, na okay na siya ng 1 linggo hanggang 6 months. Yan po, yung mga malalalang kaso, mga 6 months maging okay na. Pero kung 6 months talagang andun pa rin, iba yung gamutan na talagang kailangan gawin ng doktor. Kailangan mo ng maresetahan, depende dun sa naging cause. Tapos yung mga steroids din para maiwasan yung pamamaganong makontra yung pamamaganong ugat, yung facial nerve. At pangit na senyales naman po kung nagkaroon ka nito 60 years old above ka na, mga old age ka na. So, mahihirapan ka makarecover. Tapos po kung diabetic ka, yan po, medyo pangit ang magiging pag-recover niya, matatagalan. Tapos po kung nagda-dry yung eyes mo, so yan po, isa sa mga pangitain po yan na medyo matatagalan ng recovery mo, o baka actually nagre-recover talaga to, pero minsan may naiiwan na mga sintomas at dadalhin mo na yan for life. So kaya wag niyong ipagwalang bahala tong Bell's palsy na to na sinasabi na kahit hindi gamutin okay lang. Opo, kahit hindi gamutin gagaling, pero kailangan, ba't pa tayo susugal, di ba? Ipagamot na natin. Kung hindi gumaling, di na sayang yung panahon. Pero, huwag kayong mag-alala. May mga, may mga
may mga remedies naman dito makakatulong para sa mabilisan yung pag-recover. Gawin nyo lang po, yung eye patch po. So lagi po kayo maglagay ng ganon para nakasarado yung yung mata nyo, na hindi siya nanunuyo yung yung mata nyo. So kasi kung bawas yung diyan yung nagda-dry kasi yung yung mata. So takpan nyo para hindi mahanginan, tapos iwas infection na rin. Tapos po yung muscle nyo po, kung pwede po lagi yung yung hot compress. So kuha lang kayo ng towel na iano nyo sa mainit. Pag kaya nyo na ng mukha nyo yung init, tapal nyo sa mukha nyo palagi. Lagi nyo gawin to araw-araw. Tapal nyo palagi. Tapos pag nawawala na yung init nya, balik mo uli. Tapos pag kaya nyo na naman init, tapal na naman uli. Hanggang sa yung iniwan yung mainit na tubig, wala nang init. So that means tama na. Sa ibang oras naman. So sa ibang araw. Paulit-ulit lang po yun. Araw-araw nyo pagtsagaan nyo. At ang pinaka-importante, lagi nyo pong exercise yung facial muscle nyo. So kung sa una, kasi po wala talaga yan, zero yan, flaccid yan ng tawag namin. Talagang paralisado yan, zero yan. Walang movement na gagalaw dyan. So practicein nyo lang yung mga yung mga facial expression. Ganun po. So hindi po yan gagalaw, di ba? Tutulungan nyo sa umpisa. So kung kiss po, tutulungan nyo ng kamay nyo yung pag-kiss, yung kabila. So, kung yung pag ganun ng noo, tutulungan nyo. Laging may tulong. So, paulit-ulit lang. Mas maganda kung nag-exercise kayo, nakaharpis sa salamin. Kasi yung biofeedback na tinatawag So, talagang tulong hanggang sa unti-unti yan mararamdaman nyo. Meron ng konting movement. So pag may konting movement na, hanggang sa pa-improve na ng pa-improve, huwag nyo nang tulungan. Pabayaan nyo na siya para mas lumakas siya. Kasi po yung mga paralysis, wala naman na gamot dyan na pag ininom mo. Oops, after 7 days, malakas na. Hindi. Lahat ng mahihinang muscle, ang makakapagpalakas yan is exercise. So walang iba na makakapagpalakas ng muscle na na-paralyze, kundi exercise. Paulit-ulit nyo lang pong gawin. So, kung hindi man kayo magpagamot, at least ginagamot nyo yung sarili nyo sa bahay. So, lagi nyo pong tatandaan yan, eye patch, tapos po, hot compress, laging lagyan ng hot compress, tapos po, facial massage, makakatulong din po yun. Lagi nyong pamasahe. Pamasahe nyo sa iba. Huwag na kayo kasi pag sarili natin na minamasahe natin, hindi na pipil, hindi ka nare-relieve or hindi ka nasasarapan. Kaya pamasahe nyo sa iba. Lambing-lambingin nyo yung asawa nyo, girlfriend nyo, boyfriend nyo, o kapatid nyo. So, kaya dapat mabait kayo para may tagamasahe kayo. Ganun lang po yun. Tapos po, huwag kalilimutan talaga yung facial exercise. Lahat po ng gestures na ng mukha natin, yung facial expression, gawin nyo po yan. So sana po dito sa napakaikling talakayan natin, may napulot na naman kayong aral. So, pero hindi ko sinasabi po na wag na kayong magpagamot, na kumonsulta pa rin kayo sa doktor. Hayaan nyo muna, siguro obserbahan nyo 1 week, 2 weeks, ganun po. Pero wag na nating antayin yung 6 months na pagpapagaling. Kasi kung pupunta kayo sa doktor, kahit pa paano, may mabibigay silang reseta para mapabilis yung recovery nyo. Tapos may reseta na sila. Tapos palagi nyo pang ginagawa yung mga turo ko na gagawin nyo sa bahay. Mabilis ang recovery, di ba? So, kaya huwag tatamad-tamad. Yung iba kasi, porke nagpa-doktor na, wala na. Pababayaan na nila yung sarili. Aasa sa doktor, hindi. Gawin niyo po yung mga tinuro ko. Aprobado yan. Gagaling kayo. Maniwala kayo sa akin. So, sana po na Ma'am Kelly,
at yung iba pa na viewers at yung mga dumaranas dyan ng Bell's palsy, at huwag kayong mawalan ng pag-asa. At yung mga kakilala nyo, sana maibahagi nyo rin po ito sa kanila para po sa dagdag kaalaman nila. At papanood nyo po, mas maganda kung may papapanood nyo. So kaya po i-share nyo rin tong video ko sa Facebook o kung saan mang social media. Tapos send nyo sa mga nakamag-anak nyo na may dumaranas ng Bell's palsy, may kondisyon na ganito, para makatulong po ako, makatulong din po kayo. So hanggang sa muli po, Master Galen. Kung bago ka pa lang po sa channel ko, paki-hit na ang subscribe button at ang notification bell para maging updated ka po sa mga video gagawin ko. Paki-like po lagi po ang video para naman po ganahan si Master Galen at para upload lang po ng mga iba pang video. Hanggang sa muli po, paalam. Welcome po sa inyong lahat. Master Galen na naman po. Siya nga po pala. Gusto ko po kayong pasasalamatan dahil ngayon po 1,000 subscriber na tayo lampas. Dahil po yan sa inyo na mga naniwala, yung mga nag-like dyan, nag-subscribe at nanood ng aking video. At lalong-lalo na sa Team Mabait, Sandro Loyalist, mega shoutout sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin. Alam nyo naman kung sino yung mga nasa Team Sandro Loyalist. Hayaan nyo po, bilang ganti po, pag-iibayuhin ko po ang aking pagtatalakay at makapag-upload ng maraming video para lumawak at dumami ang inyong kaalaman tungkol sa ating kalusugan o tungkol sa ating katawan o tungkol sa mga karamdaman. Yan po. At ang tatalakayin po natin ngayon ay ang tungkol sa cerebrovascular accident o ang stroke. Kaya panoorin nyo. Ano nga ba itong stroke? Ang stroke po ay ang pagka-damage ng utak dahilan sa biglaang interruption ng supply ng dugo papunta sa kanya. So, ang dahilan po nun is pwedeng merong bara o kaya po may pumutok na ugat. So, yan po ang mga dahilan nun. So, paano ba nangyayari yun? Andyan po yung ibang dahilan sa link sa baba kung panoorin nyo po yung video yan. Kasi po, tinalakay din po natin dyan noon yung mga iba-ibang kondisyon o iba-ibang proseso kung bakit nagkakaroon ng bara at problema sa daluyan ng dugo. Kasi po usually ang main cause ng mga bara-bara na pagputok ng ugat yung mataas na blood pressure po, yung alta presyon. Kung matagal kang merong ganon, maaari po yan mag-lead sa stroke. So, ang mga cause po talaga niyan is kung mataba ka at kung lagi yan, yung nabanggit ko, mataas lagi ang BP mo, tapos po may diabetes ka at may sakit ka sa puso, ayan po, at kung bihira ka mag-exercise, tapos may type A personality ka, yung tipong lagi kang stress sa isang bagay na like sa trabaho, lagi kang talagang masyadong binuhos mo talaga dyan, talagang masyado kang ok-ok, yung tinatawag sa, kung tawagin nila, masyadong ok-ok. Yun po yun po yung mga type A personality. Tapos po, yung mga sedentary lifestyle, yung wala, pabanjing-banjing lang, kakain, hihilata, pakuya-kuyakoy, yung mga ganun po. Dapat po, galaw-galaw. Sabi nga nila, di ba? Galaw-galaw para hindi ma-stroke. Kasi may mga tao pong ganun na wala nang ibang ginawa. Kapag kakain, ihilata na, tataas pa yung paa, nanonood ng TV, kuya-kuyakoy, tapos tutulog, tapos gising sila. Pag gising nila, kakain na naman, tapos balik na naman sa higaan. So, yun po ang sedentary lifestyle. Kulang ka sa activity.
Kaya kailangan po dito exercise din para hindi ma-stroke. Yung iba po nagtataka kung bakit iba-iba yung manifestasyon ng stroke. Kasi po, iba-iba po ang manifestasyon yan. Depende po kung aling parte ng utak yung na-damage. So, ito po yan. Ayan po ang ating utak. So, may tinatawag na frontal. Yan pong frontal, usually dyan yung mga cognition po natin, yung mga talino natin, yung mga judgment natin, yung mga intelligence natin. Tapos po, yan po sa occipital, yung likod naman po, andyan po yung more on vision. So, hindi lang vision para makakita ka, para ma-recognize mo din yung mga nakikita mo, ma-distinguish mo kung ano. Nandyan po yan sa may occipital lobe natin, sa likod. At yan naman po na parietal, andyan po yung mga para sa motor function din natin, mga sensory. At yung temporal po, andyan naman po yung mga ano po natin, yung mga sa memory natin. So, yan po mga part ng brain natin at divided po yan sa dalawa. So, left and right. So, ganito po yan, no? Kung ang na-damage nyo pong utak ay nasa right, ang manifestasyon ng paralysis po niyan, o yung pagkaparalisa, ay nasa left. So, baliktaran po yan. So, kung ang na-damage na parte naman is nasa left, ang problema mo niyan sa right. Kasi po, ang stroke po, usually yan, hemiplegia. Kalahating katawan po, paralyzed. Pero, sa face po, yung face po, no? Yung face po, hindi po to affected. Yung bandang taas. So, hindi po yan, yung mga muscle po dyan, hindi po yan affected. Dito lang sa mga muscle, dito sa baba. Kasi po, kung whole na yan, kung parehas na yan na affected, hindi na po sa utak ang problema nun. Doon na yun sa peripheral nerve o sa nerve na yun. Yun po yung tinatawag na Bell's palsy. Kung kailan po, tatalakayin din natin yan. So, huwag kayong malito na minsan may makikita kayo na tao na may paralysis, yung paralyze yung kalahati ng muka. Tapos, walang problema sa katawan. Hindi po yun na stroke. Pag buo po yan, pag eto po, paralisado, magmula rito hanggang dito pababa, hindi po yun na stroke. Bell's palsy po yun. So, ang stroke po, dito lang yan. Tapos, paralysis sa kamay, saka sa paa. Yun po yun. So, depende rin po. Minsan may mga paralysis po na mas more on ang paralysis sa paa kaysa sa kamay. Yung mga tawag namin is paraplegia. So, depende po. So, kung ang natamaan mo po ay yung occipital, kagaya ng sabi ko, andyan yung mga sa ano natin, sa vision natin, may magkakaroon ka ng panlalabo ng mata. O, yun po. So, hindi lang sa panglalabo. Kasi, di ba sabi ko, andyan din yung paano nare-recognize yung mga nakikita. So, maaaring nakikita mo, halimbawa, nakikita mo yung isang bagay, kaya lang dinadala ng kabila, no? Subukan mo pong itakpan yung kabilang mata niyang hindi apektado. Nakakakita yung mata, pakitaan mo yun ng isang bagay, pero hindi niya alam kung ano yan. Pero nakikita niya yan. Pahawakan mo yun sa kanya, kaya niyang hawakan. Hindi niya nare-recognize kasi po, sira yung nandito po sa may occipital. So, ganun din po yun. Ganun lang po yun. At kung sa temporal naman, may problema sa memory, kasi po, nandun yung memory center natin sa temporal. O kung nandito naman po sa frontal yung damage, nandun po yung mga judgment natin, yung mga intelligence natin, andun po yung mga importanteng bagay sa hindi naman, lahat importante, pero yung mga natin para nasa tamang wisyo tayo, tamang pag-iisip, andito po yun sa harapan. So, iba-iba po. Kung actually, ito po kasing stroke, napakahabang talakayan nito We will make it simple lang po. Kasi kung hahabaan natin to, dapat manood sa akin, puro estudyante. Para po sa lahat, doon lang po natin para sa mga mga importante at kailangan yung malaman para hindi po kayo naguguluhan. So, kung ang taong may stroke po, ang una niyan nararamdaman is yung mga signs po niyan ay yung panghihina ng kamay, ng paa, ang pamamanhid, yan po. Tapos yung nauutal yung pagsasalita, parang nabubulol.
Tapos po, masakit yung ulo, parang hindi niya malaman kung saan nanggagaling yung sakit ng ulo yun. Tapos po, pagkahilo, ayan po. Tapos yung pagkawala ng balanse. Tumayo ka, yung bigla na lang, yung parang na-out balance. Yun po, senyales na yun na yung tao nagkakaano ng stroke. Yung mga binanggit ko po, na dahilan, so iwasan nyo po yun. Yung pagtaas ng blood pressure, kailangan po regular kayo nagpapacheck ng BP nyo, at yung ano naman po, kung diabetic kayo, dapat i-correct yan, paggamot kayo, pumunta po kayo sa doktor para mabigyan kayo ng mga tamang reseta, para mapababa yung blood sugar nyo. Tapos palagi ang ehersisyo. Tapos po kung naninigarilyo ka, itigil mo na yan. Kung ang buhay mo ay sedentary lifestyle, galaw-galaw para hindi ma-stroke, di ba? Huwag yung panay lang ang ganyan-ganyan. Galaw-galaw, sabi nga nila, para hindi ma-stroke. Sa recovery naman po ng stroke, iba-iba po yan, no? Meron po dyan ng mga mabibilis mag-recover, meron din pong hindi. At meron pong hindi na nagre-recover. So, usually po, yung sa pagbara, pag na-stroke ka po na ang dahilan is pagbara, medyo safe po yun, walang namamatay po doon na agad-agad. Kaya lang po, ang recovery ng stroke po yun is matagal. Usually kadalasan. At yung mga pinutukan ng ugat, isa po yun sa mga delikadong dahilan ng pagka-stroke. Maring ikamatay, pero po pag naagapan yun, yun po yung mga mabibilis ang recovery. Kasi usually po yung mga pagputok ng ugat, sa mga middle age yan nang nangyayari, mga 30 plus, ganyan, 40, 50, sa kanila po yung nangyayari. Unlike po yung mga pagbabara, nangyayari po yan sa mga old age. So, ganun po. Tapos po, yung recovery naman po dyan, depende po. Meron po kami batayan dyan ang golden period po kasi dyan ng recovery ng stroke, 6 months. So, yan yung tinatawag na golden period of recovery. Dapat ma-achieve na ng pasyente yung pag-recover within 6 months. Kahit po hindi fully recover, kumbaga basta nag-recover siya. Nagkaroon ng recovery yung physical niya, yung body niya. So, yun po tinitingnan po yun. So, kung medyo lampas ka na doon at wala pang nangyayari, medyo mahihirapan. Ang gamutan po kasi dyan, so andyan po yung gamot, saka yung number 1 po talaga dyan para maibalik ang pasyente, para magkaroon ng full recovery, yung pagpapa-therapy. Kaya po magpunta sa physical therapy, yan po, mag-attend ng mga session, saka yung mga occupational therapy. Yung physical therapy po, sila po ang bahala sa gross movement ng taong na-stroke. Pag sinabing gross movement, yun po yung mga paggalaw ng mga katawan natin na gumagamit ng mga malalaking muscle. Bawa po yung pagtaas ng kamay, paglakad, yun po. Pag sinabi naman pong fine movements, yung hinahandle ng occupational therapy, yung mga na yun, mga fine movements, gagaya ng, halimbawa, na ganito po, para mas maintindihan nyo, no? Kung dati kang mananahi, so, mahina ang kamay mo, na paralyze, papalakasin nyo ng physical therapy, pero po, yung pananahi talaga, yung kung nagagatsi-ganchilyo ka dyan, gawain na po yan ng occupational therapy. Usually po, ang na-stroke na tao is, pag in-admit yun sa ospital, 1 to 2 days, basta okay na ang vital signs niya, okay na ang BP, yung heart rate niya, at yung yung respiratory rate, yung vital signs niya, okay na po yun, at hindi na nagpa-fluctuate yung BP niya, kinetherapy na po yun, para mas maagapan, kasi mas maaga ang pagte-therapy sa kanila, mas maganda ang pag-recover, mas malaki ang chance na makarecover. So, for recovery pa kung dati ka nang na-stroke. So, ingatan nyo po na huwag ma-stroke ulit. Kasi yung iba, kala nila pag na-stroke na sila, hindi sila may-stroke ulit. Maaari kahit 3 beses ka ma-stroke, 4. Kaya, kung na-stroke ka na, doble ingat. Kasi, the next stroke will be fatal.
Kumbaga, mas magiging malala ang damage. So, tapos po yung mga matatanda. Siyempre kung matatanda, dati na may mga ibang karamdaman, saka mahina na rin, kung ma-stroke ka, slim ang chance ng full recovery. And compare po sa mga bata-bata pa, medyo masigasig pa yon, lalo na sa ano. Naman po kasi talagang tabletas na iinumin mo lang na magaling ka na. Wala pong ganun. Kailangan mo pong mag-undergo ng physical rehabilitation sa mga therapist para magkaroon ka ng magandang recover. Magkakaroon pa po ako ng follow-up na talakayan tungkol dito sa stroke. Ngayon lang po, idinamay ko lang po itong stroke para pahapyaw. Kasi po, nais ko pong pasalamatan nga kayong mga manonood ko at yung mga taong tumulong sa akin para ma-reach natin ito. So, may follow-up na talakayan pa po dito, dalawa. Isa pa po para sa lahat at yung isa po para sa mga gustong maintindihan uli yung stroke ng buong buo. Pang ano po, yung mga estudyanteng nag-aaral ng mga paramedical student, yan po. Mga paramedical student po maglalabas din po ako ng lecture tungkol sa stroke. Buong buo po, walang labis, walang kulang, walang tapon. Kaya mahaba po yun. So, itong stroke pong topic, may dalawa pang upload uli sa susunod. Siguro po yung sa natin, yung tungkol sa stroke na mahabang talakayan, yung para sa mga paramedical student. Sobrang haba po nun. Mga oras po talaga yun. Kasi, alam nyo na yan kung bakit mahaba ang stroke, no? Yung mga paramedical student dyan, papasok tayo sa mga circle of Willis, mga Broadman's area, mga ganon. So, mahaba, di ba? Alam nyo yan. So, bueno, sa ngayon, eto lang muna po. Gaya ng sinabi ko, nais ko pong pasalamatan bago magtapos ang video to. Nais ko po uling sabihin na maraming salamat sa inyo. At hanggang sa sunod na upload, kita-kita po ulit tayo. Manood po kayo ulit. Salamat po. At kung bago ka pa lang po sa channel ko, hit mo na ang like, subscribe at bell button para maging updated ka sa lahat ng mga video ilalabas ko pa. Hanggang sa muli po, Master Galen. Welcome po sa inyong lahat, Master Galen na naman po. Kumusta po kayo? Ang tatalakayin po natin ngayong araw na ito ay ang tungkol sa cerebral palsy. Tatalakayin po natin ito para yung mga buntis po dyan at yung mga nagbabalak pang magbuntis, maiwasan na magkaroon ng isang anak na merong cerebral palsy. Kaya panoorin po. Ano nga ba ang cerebral palsy? Ang cerebral palsy po ay ang pagka-damage ng underdeveloped na utak ng isang sanggol, siya man ay nasa sinapupunan pa o naipanganak na. Ang pinakadahilan po talaga doon ay ang pagkawala ng oxygen sa kanyang utak. So, kung hindi pa po develop yung utak ng isang sanggol, maaari pong mapigil na doon yung pag-develop niya. So, ganun po yun. Kasi po, pag develop na yung utak ng isang sanggol, nagkaroon siya ng damage doon, hindi na po cerebral palsy ang tawag doon. So, ang cerebral palsy po, ang pagka-damage ng underdeveloped na utak ng isang fetus o ang isang sanggol. So, ang mga marami po manifestasyon to, andyan po yung pagka-paralisa, yung diferensya sa posture, yung diferensya sa mga paggalaw, at kung ano-ano pa. So, tatalakayin po natin isang-isa, i-divide po natin yung sa tatlo. Kasi po, kahit nasa sinapupunan pa lang, pwede nang magkaroon ng problema para maging cerebral palsy. So, di-divide po natin sa prenatal,
perinatal at saka postnatal. So yung perinatal period po, maraming factors doon na pwedeng mangyari para magkaroon ng isang bata ng kondisyon na ganon. Ang una po dyan ay yung irradiation. Yung irradiation po, ito po yung halimbawa yung nanay niya o nag-undergo ng gagaya ng x-ray. So maaari pong makaapekto yun sa sanggol na nasa sinapupunan niya at mag-cause ng pagkawala ng oxygen papunta sa utak ng nagde-develop na sanggol at magkaroon ng cerebral palsy. Sunod naman po yung mga maternal infection. So kung yung nanay niya po, yung nanay ng bata, nagkaroon ng infection during na buntis siya, isa rin pong factor yun na sanhi. Kasi po pwede mong mai-transmit yung infection na yun papunta po dun sa bata. At sumunod naman po yung prenatal anoxia. Yung prenatal anoxia po yun yung pagkawala ng oxygen sa bata kasi po dahil nagkaroon kayo ng problema sa placenta. Kasi yung placenta po, doon po kumukuha yung fetus ng oxygen sa nanay niya kasi hindi niya pa kaya magsarili na para makakuha ng oxygen. So, galing sa nanay, ta-transfer, ipapatawid doon sa placenta, papunta doon sa fetus. So, kung meron ka pong mga abnormalities sa placenta at saka yung cord anomalies, may problema yung umbilical cord ng fetus, isa rin pong sanhi yun. Saka po kung may mga pagdurugo nung buntis ka, isa rin po yung dahilan. Tapos po kung may mga fetal cerebral hemorrhage, yung mga pagdurugo ng utak niya dahil sa trauma nung nanay, na trauma, ibig sabihin na halimbawa na aksidente yung nanay at naapektuhan yung pinagdadalang tao niya, isa rin po yun na magiging sanhi. Tapos ang sumunod naman po ay yung tinatawag na kernicterus. Ito po yung kernicterus na to yung sobrang bilirubin. Kung sobra ang ganun niya sa dugo nung baby, maaari pong maapektuhan din yung pinagdadalang tao na fetus. Tapos po yung premature. Yan po. Isa pong sanhi ng cerebral palsy, yung premature yung bata. Yan po ang pinaka-common cause ng pagkakaroon ng bata ng cerebral palsy pag naipanganak na siya. Tapos po yung mga nakukunan, tapos po yung mga metabolic disturbance ng nanay, kung yung nanay halimbawa diabetic, so maaari pong makaapekto rin po yun sa sanggol. Kasi pag diabetic yung nanay, magkakaroon ng excess weight yung baby rin, so kakaroon siya ng problema sa paglabas. So, ganun po yun. Kaya pag nakikita nyo po, pag kayo check up sa OB-GYN ninyo, pag nagbubuntis kayo, sinusukat nila yung sugar nyo, yung sugar level. So, ganun po yun. Tapos po, kung pinanganak naman na yung bata, from birth niya hanggang 4 weeks, ang tawag po doon is perinatal, maaari naman pong maging dahilan ng pagkakaroon ng cerebral palsy. Kung yung bata po, matagal ilabas, so yung prolonged labor. Kasi po, usually, kung unang panganak nyo, talagang matagal yan. Pero kung maabot na po ng mga 18 hours, mga ganyan, pataas, masyado na pong matagal yun at makaka-apekto na yun sa bata. Kaya yung iba po, pag ganun, kaya may daily check-up po kaya may monthly check-up po tayo sa sa OB-GYN kasi para namomonitor niya yung lagay ng bata. Kasi po kung ganun na feeling na palagay niya, hindi mo mailalabas ng mabilisan yung bata, alam mo, malaki yung bata. So, ang mangyayari po yan, baka isisaryan ka na lang po. So, kasi kung prolonged labor, Diyos ko, maapektuhan na po yung bata doon na hindi siya agad makalabas. So, magkakaroon siya ng kakulangan sa hangin agad ng oxygen. Tapos po, kung yung bata, yung habang ipinapanganak siya, yung naipit yung ulo niya sa puwerta nyo. Kadalasan noon, madalas siya nangyayari, pero ngayon, pag nakita nilang alanganin, ngayon cesarean na agad, cesarean na. Kaya bihira na pong ma-encounter yung yung mga pagkaipit ng ulo
sa puwerta ng babae. So, tapos po yung sa postnatal naman, ang mga dahilan sa postnatal, pag postnatal, yan po yung from 1 month to 2 years old. Bakit po 2 years old lang? Kasi po pag lumampas na ng 2 years old, usually halos develop na ang brain ng bata. So kung ma-damage yung brain niya, hindi na po cerebral palsy ang tawag doon. Ang tawag na po doon is traumatic brain injury. Brain injury na po. Hindi na siya kinakategorize na cerebral palsy kasi as I've said before, pag cerebral palsy is pagka-damage ng utak na hindi pa nade-develop. Yan po ang pagkakaiba nila ng traumatic brain injury saka po yung cerebral palsy. So, yung postnatal naman po, kung yung bata, halimbawa, nahulog. Kaya wag niyo pong iiwanan yung mga anak niyo na nasa mataas na lugar, na unattended, na walang nakatingin, baka maggulong yan o may madulas na parte, ma-slide, hulog yan, tumama ang ulo. So, isa po yun sa maaari maging dahilan. Tapos po yung mga infection. So, kung ma-infection yung bata, na hindi pa masyadong develop yung brain niya. Example dyan, yung meningitis. So, maaaring mag-lead po din po yun sa condition na CP. So, ang tawag po lang yan, CP, cerebral palsy. Kaya, may papayo ko po sa mga may planong magbuntis at sa mga nagbubuntis na, lagi niyo pong ugaliin na regular na magpa-check up sa inyong OB-GYN. Monthly po ang check-up niya hanggang sa makapanganak kayo para na-obserbahan niya yung bata at natuturuan niya kayo ng mga dapat gawin. Kasi po, meron din mga medication na pinagbabawal. Kasi po, di ba po ang buntis, hindi basta-basta umiinom ng kung ano-anong gamot. Kailangan kung magkasakit ka na may nagdadalang tao ka, kumonsulta ka sa doktor, hindi yung magsiself-prescribe ka na iinom ka na lang ng gamot. Maaaring maka-apekto yun sa yung tao sa sinapupunan mo. At saka po yung paninigarilyo, kung naninigarilyo ka, toxic din po yun. So, toxemia, isa po yung dahilan. Tapos, wag ka po talagang magkaka-infection, lalo na during the first trimester. So, lalo na yung mga chicken, yung mga smallpox, chickenpox, yung mga measles, yung tigdas. So, yan po, malaking factor yan, delikado sa bata. Usually po yan, talagang mataas ang chance na magkaroon ng baby ng gano'n. Dinadiagnose po yan, hindi po yan nadadiagnose agad kasi na paglabas ng baby, masasabi na, may CP to. So, kailangan ng masusing pagsusuri ng doktor. Andyan yung gumagamit sila ng EEG, yung electroencephalogram. Hindi ECG po, EEG. So, electroencephalogram, yung brainwaves ng utak. Tapos mga resonance imaging ng utak. Tapos po yung history, lalo na yung history ng pagbubuntis nyo, yan po, inaalam po yan ng mga doktor. So, kaya hindi po agad-agad yan nadadiagnose. Kasi po, usually, ang pinaka-diagnosis dyan na tinitingnan ng doktor yung developmental milestone. Pwede nyo naman makita yan sa para magkaroon kayo ng idea sa makikita nyo na yan kasi ang internet ngayon, andyan ang mga information, nakalantad na. So, ginagawa po dyan, mga doktor, kabisado na yan. Kahit di sila nakatingin sa developmental milestone, kabisado na yan, lalo na yung mga developmental pediatrician, kabisado nila yan. So, pag may nakita sila doon na hindi pa kayang gawin ng bata, na dapat at that age kaya na yan ng bata, magduda na kayo. So, pa-check up nyo na. At mas maganda kung matitingnan nyo rin yung developmental milestone. Pero wag maging bookish na talagang doon kayo kakabahan kayo. Yung anak ko, ganito na ang edad pero hindi pa niya to kaya. Medyo siguro konting delay pa. Pero kung masyado nang malaki ang agwat nung time na dapat nagagawa niya na yun, magduda na kayo. So, maring may developmental delay yung bata or meron cerebral palsy. Saka po, ang manifestasyon ng cerebral palsy hindi po pare-parehas. Baka kasi yung iba po sinasabi, bakit yung anak ni ganito may cerebral palsy pero hindi naman ganito yung itsura. Yung anak ni ganon may cerebral palsy, hindi naman ganon yung itsura.
Hindi po yan. Marami pong classification ng cerebral palsy. Hindi na po natin iisa-isahin para hindi kayo maguluhan. Pero darating ang panahon, magle-lecture din po ako para sa mga sort of review para sa mga paramedical student. Para review, as a review nila, kumbaga, makatulong para yung mga hindi masyadong makukuha, makuha. So, sa ngayon, focus lang po tayo dito sa yung mga talagang dapat nating malaman. Ang mga manifestasyon kasi, depende yan kung nasaan parte ng utak yung na-damage. So, kung ang parting na-damage ay banda rito, iba rin po ang manifestation niya kaysa kumpara sa na-damage na banda rito. Kaya po ang mga nagkaroon ng cerebral palsy, hindi po pare-parehas ang manifestasyon. Meron pong makikita kayo dyan, hemiplegic ang tawag, hemiplegia, CP hemiplegia. Ibig sabihin po, yung kalahati ng katawan niya ay may paralisado. Yung parang sa stroke po, yung nakikita niyo parang gano'n. Meron naman po din yung tinatawag namin na paraplegia. So, mas affected lang yung mga paa niya kaysa sa kamay. Yun po. Meron po tinatawag din kaming quadriplegia. Yung quadriplegic po, ito po yung may pinaka poor prognosis. Kung pag sinabing poor prognosis, ito po yung mga mahirap ma-achieve yung goal para maisaayos yung bata. So, kaya lalo na po yung mga quadriplegic po, usually po yan merong mental retardation din nakasama. So, hindi lang sa katawan ang nagmamanifest, pwede rin may pagka-loss magkaroon ng problema sa vision, sa hearing. Yan po, marami po, iba-iba pong klase. Kaya po kung sakasakaling magkaroon kayo ng problemang ganito, na wag naman sana, mabigyan po natin ng tamang atensyon ang bata. Kasi po hindi po lahat ng CP ay walang nangyayari or hindi gumagaling. Hindi talaga siya gumagaling, pero maaari pa rin siya mabuhay ng normal. Meron nga pong mga sikat na tao dyan na may CP sila pero naging popular pa rin sila at naging okay pa rin naman sila sa career nila. Kaya pag ginagamot kasi ang CP, teamwork po yan. Hindi lang po doktor o isang espesyalista ang kailangang magbigay ng atensyon sa kanya. Teamwork po yan. Andyan po yung pediatrician niya, yung neurologist niya, yung physical therapist niya, yung occupational therapist niya, yung speech therapist niya. Kasi maaari rin po magka-problema sa sa pagsasalita dahil po rin sa mga muscle at yung dahil na rin nga sa brain na nagkonektado na sa ating pagsasalita. Tapos po yung otolaryngologist niya, yung po yung ENT. Tapos po yung ophthalmologist kasi po kung may problema sa paningin, yan po. Saka po yung mga orthopedic kasi po kung may mga deformities na sa buto dahil nga sa muscle imbalance, yung naninigas yung muscle, nagkakaroon ng mga muscle imbalance. So, halimbawa kung lagi nakaganto, nagkakaroon na ng deformities, minsan kinokorek yan ng mga orthopedic, mga inoperahan yan. Kaya andyan din yung mga surgeon, kasali rin po sila sa teamwork. So, sana po, ingatan natin ang pagbubuntis natin. Kasi kawawa naman po yung bata kung magkakaroon siya ng ganito. Kasi usually po, hindi naman sa ang pagkakaroon ng sanggolo ng isang bata na cerebral palsy, kadalasan kapabayaan ng magulang. Hindi ito basta-basta minamana lang. Kasi po, slim ang chance na mamana ito. Ang hereditary factors po napakaliit. Halos wala. Kaya sana po sa konting talakayan natin ito na napakaliit, may natutunan po kayo at maging aware po sana kayo na mapanatili ang inyong kalasugan para hindi po kayo umabot sa pagkakaroon ng isang anak na meron yung kondisyon na ganito. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli po. At kung bago ka lang po sa aking channel,
Sana po paki-subscribe mo po ang aking channel para ma-update ka po sa mga gagawin ko pang video. At pwede nyo rin pong i-like ang aking Facebook page, Master Galen din po. Facebook, Instagram, Twitter po, lahat po yan, Master Galen. So, hanggang sa muli po, sa susunod na video, kita-kita ulit po tayo. Maraming salamat po. Welcome po sa inyong lahat, Master Galen na naman po. Ang tatalakayin po natin ito ngayon ay hindi para i-diagnose kayo or para magamot kayo. Ito po ay tatalakayin natin upang maging aware kayo sa sarili nyo o sa pamilya nyo or kaibigan o katrabaho o kung sino man na malapit sa buhay nyo. Maging aware kayo kung ang kondisyon niya pa ba o ang pag-uugali o ang pag-iisip ay nasa tama pa o hindi na. Kaya ang tatalakayin po natin ngayon ay ang tungkol sa mental health. Panoorin niyo po. Talakayin po natin yung neurosis sa psychosis para hindi po tayo maguluhan. Actually po, ang psychiatry is malaki po ang sakop niyan at masyadong malalim. Takot, ayan, andyan pa rin yung mga simptomas na kinakabahan ka palagi, nanunuyo yung lalamunan mo, at matagal na, halimbawa umabot na ng 6 na buwan, ganun ka pa rin.
So, masyadong extreme yung nararamdaman mo. Kumbaga kahit kung sa exam naman, halimbawa, tapos na yung exam, pero ano ka pa rin, parang may takot ka pa rin, parang anxious ka pa rin. Halimbawa, pasado ba ako doon? Kumbaga, lagi mong iniisip, kumbaga nakaka-apekto na sa daily living mo. Andyan po yung kung sa panganib, hindi ka na lumalabas ng bahay kasi baka mangyari uli sa'yo yun. Which is, pwede, pero hindi naman talaga totally na sigurado na walang certainty na talagang mangyayari uli yun sa'yo paglabas mo ng bahay. So, pag ganun na po, iba na po yun. Pumapasok ka na dun sa categorize ng neurosis. Kumbaga, yung neurosis, may katotohanan yung takot mo, pero wala na yung kinakatakutan mo, nandun pa rin yung takot mo. Nakukuha niyo po ba? So, ganun po yun. Tatalon naman po tayo dun sa severe mental disorder. Ngayon po, kung yung kinakatakutan ng bagay is hindi na makatotohanan. Kumbaga, hindi naman talaga maaring mangyari. Napaka-imposibleng mangyari, pero grabe yung takot mo, iba na po yun. Severe mental disorder na po yun. Halimbawa, andyan yung feeling mo pag lumabas ka ng bahay, lahat ng makasalubong mo talagang tao, kahit hindi ka duda-duda, feeling mo may gagawing masama sa'yo, iba na po yun. Andun na po yung nagkakaroon ka ng delusion. Iba na po yun. So, diyan po. So, diyan pa lang sa example ko, malalaman mo na kung yung isang tao o kayo mismo, may pagbabago na sa behavior nyo. So, kung pumapasok na kayo doon sa neurosis, yung mild mental illness or yung psychosis or yung severe mental illness, syempre, kumonsulta na kayo sa doktor, kagaya ng psychiatrist at yung, o kaya psychologist. Yung psychologist, psychiatrist, ano bang pagkakaiba nila? Yung psychologist po, gumagamot din po yan ng mga mental problems, yung behavior, yung pag-uugali natin, ginagamot din po nila yan, pero without using medical treatments. So, pag psychiatrist na po, andyan na po, pumapasok yung mga panggagamot. At dyan sila nagda-diagnose using other ancillary procedures. Pag ancillary procedures, andyan yung pwede kanyang i-request na magpa-laboratory test, CT scan, kung ano-ano pa. Samantalang yung psychologist naman po, hindi sila pwede ng ganun. Kasi po, ang psychologist is not a medical doctor. Pero, sakop pa nila yan, yung mental problem. Pero, they dealing with that problems through yung psychotherapy, yung talk, yung tinatawag nilang cognitive behavioral therapy. So, yun po ang ginagawa nila. Yung psychiatrist naman po, gumagawa rin ng ganon at dalubhasa pa sa panggagamot kung yung pinanggagalingan ng sakit sa pag-iisip mo, may ibang dahilan. Kasi yung sakit sa pag-iisip po, actually, hindi naman po yan yung disease. Yan lang po yung isang senyales o simptomas na meron kang underlying disease. Halimbawa po, kung example, may tumor ka sa utak. So, maaaring magbago ang takbo ng pag-iisip mo. So, hindi na po yan kayang i-handle ng psychologist. So, psychiatrist na po ang papasok dyan. Ano nga bang sanhi ng neurosis? Yung neurosis po, maraming pwedeng dahilan yan. Nandyan po yung chemical imbalance mo sa katawan. So, andyan po yung traumatic experience, yung mga traumatic na experience mo dati. Andyan po yung poor coping mechanism mo, yung poor coping strategy mo. Hindi mo po nakukope yung isang problema. So, yun po, maaaring maging isang dahilan din yun. Saka yung chronic life stress. Pag sinabing chronic, yung matagal na at malala na. Pag sinabing chronic, matagal na. Halimbawa, paulit-ulit na merong isang stress sa buhay mo. Halimbawa, paulit-ulit kang nagiging failure sa career mo, na pinapasok mong career. Kung laging ganon,
hallucination po yun. Malayo yun sa katotohanan, di ba? So, andyan din po yung auditory hallucination, kung ano-ano naririnig mo, pero wala naman talaga nagsasalita o kung ano pa man. Yan po yung makikita yung, yung parang may naririnig siya na paulit-ulit na boses, inuutusan siya, kinukutya siya, o kinakausap siya. Kaya may nakikita kayo minsan, di ba? May mga tao na parang nagsasalita na may kinakausap na wala naman. Yun po yun. Yun po yung may mga malala ng mental disorder. Andiyan po yung olfactory din na may naaamoy kahit wala naman. Yung gustatory. Gustatory po yung may nalalasahan. Halimbawa, pinatikim ka ng pagkain ng cake. Di ba? Matamis ang cake pero ang panlasa mo, lason. Kasi feeling mo may lalason sa'yo. Ang paglasa mo, lason to. So, may hallucination na po, di ba? Tapos yung sa touch, yung tactile naman po. Feeling mo may humahawak sa'yo, which is wala naman. So, kumbaga, hindi makatotohanan. Yung sa auditory po, yun ang most commonly. Yung may mga bumubulong-bulong, nagsasalita. Yun po, yung makikita nyo, sumasagot yung tao doon na kala mo may kausap na wala naman. Yun po yung kala mo naka-headset. Wala naman. Talagang sa pag-iisip ang problema po nun. So, kaya andyan na yung minsan masaktan niya yung sarili niya. Like magpakamatay. Yan na po ang pinakamalala, yung yung magkaroon ng suicidal tendencies. Tapos po, yung delusion naman po, ano bang pagkakaiba ng delusion sa hallucination? So, yung hallucination po, pumapasok dun yung 5 senses natin, nararamdaman natin, nape-perceive natin, na which is, wala namang stimulus, wala talagang katotohanan. Yung delusion naman po, ay yung mga pag-iisip na maling thinking mo. Pero sa mga bata po, ibang kaso naman. Baka isipin nyo yung bata nagdi-delusion din. Kasi makikita nyo yung bata, may kausap sa telepono, wala naman. Kinakausap yung salamin, nagdadrama-drama. Kunwari doktor siya, nagdadamit siyang pan-doktor. Yung mga ganun pong bagay, normal po yun. Ang tawag po natin doon is imaginative play. At nakakatulong po yun sa isang bata para ma-develop yung personality niya ng gusto. So, yung emotion niya, mas ma-develop pa. Maraming aspeto na dine-develop yung imaginative play sa bata. Usually yan, 0 to 12 years old. So, baka isipin yung bata, may psychosis na dahil ganun. So, hindi po yun. Parte po yan ng pagkabata. Maraming klase po yung delusion. Diyan po yung persecutory delusion na feeling mo laging may mananakit sa'yo, lagi ka nasa panganib. Andiyan po yung erotomanic delusion, ayan po yung yung feeling mo, yung may isang tao na grabe yung in love sa'yo, kahit hindi naman. Ganun po. Pero masyadong extreme, hindi po yung pangkaraniwan na ganun na yung joke lang, gusto ko ni ganito, hindi yon. At usually, ang pini-perceive nilang tao doon, halimbawa ako, merong gusto sa akin si Ivana Alawi, na which is very impossible naman. Unang-una, hindi kami magkakilala at artista yon at sikat na sikat. Yung grabe ang paniniwala mo talaga na yung taong yun, in love sa'yo. Ganun po yun. Kung malala, pag grabe po talaga yun, isang sakit din po yun sa pag-iisip na psychosis. Tapos po yung grandiose delusion. Yung grandiose delusion po yun, grabe naman yung pagkasamba mo sa sarili mo, pagkabilib mo, na feeling mo marami kang kakayahan, kaya mo lahat, pero hindi po yung kayang, normal po na maging feeling mo kaya mo lahat kasi kung maano ka talaga, very tiwala ka sa sarili mo. It's normal kung halimbawa, alam mo na kaya mo tong exam na to, kunwari, exam mo yan, kaya mong labanan si ganito, kaya mong talunin, it's natural. Pero po yung grandiose, yun po yung mga parang kakaiba na, halimbawa, feeling mo may superpower ka, halimbawa, feeling mo lahat ng tao, kaya mong paluhurin sa harap mo, kumbaga sinasamba ka nila, yung mga paniniwalang ganun po, naniniwala ka na kaya mong mag-transform into other form, maging invisible ka, yung mga ganun pong paniniwala, yun po yung grandiose delusion.
Tapos po yung jealous delusion. Ayan na po, yung mga magjowa dyan. Yung jealous delusion, yung jealousy is natural. Natural po yun na nararamdaman ng tao. Kasi kung halimbawa, nagsiselos ka sa asawa mo, pero may nakikita kang katotohanan. Pero yung sa psychosis po, yung jealous delusion, extreme po. Wala talagang katotohanan. As in, no single evidence, no little tiny evidence, kahit katiting na ebidensya, wala. At kumbaga malabong mangyari. Halimbawa, nagsiselos ka na yung asawa mo, yung mga malalayo sa katotohanan, halimbawa, yung asawa mo is kinakalantari ni Derek Ramsey, na jowa si Derek Ramsey, mga tipong ganun kaimposible. Yun po, pasok na po yun sa sa mental psychosis. Tapos apektado na yung daily living ng isang tao na nagsiselos, na halos wala na siyang ibang ginawa kundi bantayan yung asawa niya or jowa niya, na kahit pagkain, pagtulog, at yung mga trabaho, kinalimutan niya na dahil lang doon sa behavior na gano'n. Yun po, pasok na yun sa psychosis po. Disclaimer lang po kasi po, I'm not a psychiatrist, pero po, yun po ang mga kakaiba kasi na talaga. Kasi pag psychosis po, anti-psychotic drugs, antidepressant, tapos syempre yung psychotherapy din,
So, yun po. So, ngayon, sana sa talakayan natin ito, kahit papano, may napulot kayong konting kaalaman. Disclaimer lang po, hindi po ako psychiatrist. Ito po ay tinalakay ko lamang para maging aware kayo sa kung ano ba ang normal at hindi. At kung gaano ba kalala yung pagiging hindi na normal ng pag-iisip at pag-uugali ng isang tao. So, papasok ngayon dyan na dapat sumangguni na kayo sa mga professionals, sa psychiatrist, psychologist. Yan po. At ang isa pang the best na nakakatulong dyan, kung yung sa anxiety nyo, lagi kayong may nakakausap, andyan po yung suporta ng family nyo, ng kaibigan nyo. Isa rin po sila na nakakatulong. Kung lahat-lahat po yan magtutulong-tulong, yung psychologist, yung family and friends nyo, anumang bagay, mariresolbahan nyo. Anumang problema, malulutas kung magtutulong-tulong po yan. Mga factors na yan. Family, friends, yung lalo na kasi sa atin sa Pilipinas, yung iba kasi hindi kumukonsulta sa mga professionals na psychologist, psychiatrist. Dito kasi sa Pilipinas, parang nahihiya o hindi katanggap-tanggap sa society natin na, limbawa ako, yung may mga tao dyan na ayaw pumunta sa isang psychologist o psychiatrist dahil baka masabihan sila na baliw sila. Hindi naman po yung ganun eh. Actually, mas maganda kung maagapan mismo. Nakakatulong ang family and friends, pero iba pa rin yung professional help. So, sana po mabago na sa ating mga Pilipino yung pag-uugaling ganun. Once in a while, pag may something bothering you na talagang medyo nakaka-apekto na sa pang-araw-araw nating pamumuhay, kumonsulta kayo sa psychologist or psychiatrist. Makakatulong po sila ng malaki. Huwag niyo pong hayaan na maging hindi ko na po babanggitin. Huwag niyo pong hayaan yon. So, hanggang dito na lang po. Kaya kung bago ka pa lang po sa channel ko, pakihit na ang subscribe and bell button para maging updated ka po sa lahat ng video gagawin ko. Hanggang sa muli po, Master Galen, paalam.